What's up guys? So ituturo ko sa inyo today on how to clear your cache files in Windows 10 or Windows 11. In this video, hindi nyo kailangan ng any third-party software. It's just your Windows computer. All you have to do is search here and type run. Lalabas na yung run. Pwede naman din, kung ayaw nyo dyan, press yung Windows key plus R, then lalabas na yung run. So there's two ways na pwede nyong gawin yun. Pag nandito na kayo sa tab ng run, hindi kasi pwede palakayin to eh. Ganito na talaga yung size niya. So ang gagawin nyo dito is tatype nyo tong tatlong keywords. So itong keywords na to, hindi nyo silang pagsabay-sabay na i-type sa run ng isahan. So bali magiging ganito yun, no? So first, itatype natin yung word na temp. Ito, T-E-M-P. Lahat ng letters are small letters. Actually, pwede ko rin itry yan ng big, pero mamaya hit nyo na yung enter. Ito yung lalabas. Ang dami oh. Actually, nag-pin ko siya sa file manager. Every time na mag-restart kayo, lagi yan pag nag-open kayo ng mga applications, ginagawa yan ng RAM para next time na pag-open nyo is mabilis. Alang sometimes pag napakarami niyan, magbabag down din yan sa system ninyo. Next naman, itatry ko tong ganun pa rin guys yung Windows key plus R yung method, but yung capital letters. So it's still gonna work. So yun yung maganda dito, no, kahit malaki. So ang gagawin na natin dito, once na nandito na tayo, is i-clear natin to. Lahat yan. Okay, napalaki ko siya. Kasi na-press ako. All you have to do is press Control on your keyboard plus A. So pag na-press nyo na yan, so all of the files ma-select nya. Then click. Kung sa Windows 10 kayo, meron kayong option dito sa taas. Ito yung tawag na to, ribbon yung tawag dyan. Pwede nyo itong i-pin or unpin. Pero sa akin, hindi ko siya na-unpin para makikita nyo yung mga options dito sa taas ng tabs. Ito yung home tab, file, share view. Ito yung, so ang gagawin natin, di ba? Ito na Control A na lahat, na-select na lahat. So after this, may dalawang option yan dyan. Recycle, kasi pag delete na, mapupunta sa recycle bin. And pag permanently delete, di-delete nyo na lang talaga to. Hindi na siya mapupunta sa recycle bin. Huwag kayong mag-worry na i-delete nyo to. Permanently delete. Why? Once na mag-open ulit kayo ng any program, yung RAM, gagawa ulit niyan ng mga panibagong files na naman na to. And sa tagal padami to guys. I know hindi naman siya gaanong ka-big deal, pero malaking tulong na rin to guys sa pag-free up ng space din sa inyong system. Sa akin, press ko tong permanently delete kasi hindi naman niya maapektuhan. Pag may lumabas na ganitong tab, pipindutin nyo lang yung skip kasi pag pinindot nyo yung try again, hindi yan mawawala. Babalik yun dun sa tab na yun. So next naman guys, may papakita ko sa inyo. Kung gusto yan, balik konti lang itong, don't worry kasi hindi naman yan, maka-bother sa system nyo. Command sa run na itatype natin is this. Yung temp percentage. So again, okay lang din yung capital letters or small, whatever. Gagana pa rin naman yun. So this is another temp folder sa local disk, which is yung drive C guys. Kung alam nyo naman yung drive C, nandito yung mga naka-install yung mga program files natin, yung mga registry, yung Windows key, etc. Basta lahat ng files na to sa operating system natin. Control A para ma-select lahat. Click nyo to, then click yung permanently delete. Again, pag lumabas tong file in use nakalagay kasi why not may natitira kasi itong mga to nagra-run to sa background. Kunyari ito, File Explorer. Ito yung mga files niyan. Para magamit nyo siya. So, kailangan yung pindutin nyo to ulit. Skip. No, pag try again, yan, hindi siya gagana. Yan. Diba? Ulit-ulit lang yan. So, para mawala, pindutin nyo tong skip. And yung last command sa run, no, gagawin ko ngayon, and ipapakita ko sa inyo is this one. Again, Windows key plus R. Then, pindutin nyo sa keyboard nyo, prefetch. No, prefetch. Ito, P-R-E-F-E-T-C-H. Prefetch.
capital and small letters are accepted. Control A din, permanent delete. Pero pag sa Windows 11, pwede nyo namang gawin is Control key plus A then delete, then mapupunta yun sa recycle bin. Bale, magiging ganito yan. So, pag press yung Control A delete, mawawala siya. Then, mapupunta sa recycle bin. Yan. Yan, lahat yan. Ang dami. Linisin nyo yan, ha. Linisin nyo yung recycle bin nyo. Basta hindi nyo kailangan itong mga to, linisin nyo kasi makakapagdagdag ito sa space ng system sa drive C. Pag gusto nyo i-empty to, pindutin nyo itong empty recycle bin. Pero pag gusto nyo i-restore yung isa sa mga file, like for example this one, no? Right click nyo sa mouse, then click restore. Tapos babalik yun doon sa location na kung saan nyo siya dinelete. Right now, i-empty ko yung recycle bin. Pindutin ko to, empty recycle bin. Kahit sa Windows 11 meron to, guys. So then click yes. Then isa-isahin nyo na nang i-clear out to lahat, no? I-empty nyo to. Actually, nasa process siya. Kaya nga, yan o, ganyan. So, X ko siya ulit. Yan. As you can see, ito, kung nakikita yung mouse pointer ko, wala nang laman kasi na-clear out na lahat ng laman ng recycle bin. Nalakihan ko lang yung icons. So, yun. Ganun lang sa guys kasimple, no? Para makatulong sa system nyo, no? Ma-free up yung space na din, no? Another tip. Kung gusto nyo pumunta ng task manager, pipindutin nyo lang yung Control Shift, then Escape. Andito, ito Windows 10 kasi to. Sa Windows 11 kasi iniba nila yung layout eh. Medyo nakakalito nga lang sa una. Pero alam ko naman din yun. Then, nakikita nyo sa processes, ito yung mga nagra-run sa background. Yan. Tapos ito, dito sa taas, yan dito yung mga apps na nagra-run mismo. Ma-priority. Tulad ito yung recording. Yung ginagamit kong recording software. Baba pa rin naman yan. Hindi. Ito yung sa performance. Dito yung makikita yung CPU tab memory, yung hard disk nyo, yung solid state drive nyo, and other drives, or even the graphics card kung mayroon kayo. Sa startup, guys, sinabi to ni sir, no? Tsaka advice ko na rin, kung hindi nyo kailangan yung application, no? Kung di naman siya gaano importante, disable nyo, no? Naapektuhan yung boot times. Sinabi rin to ni sir, sa mga application software ng mga printer, malakas to mag-consume ng boot times. Pero pag importante naman, no? Huwag nyo siyang i-disable. Madali lang naman to enable, disable. Just right click and click enable. Ako di-disable ko yun kasi di naman priority yan. Di ba nga sa CPU scheduling, ang priority yung operating system bago yung ibang apps na priority mo. Actually, ma-open mo pa rin yan guys kahit hindi mo siya i-enable. Ito yung services tab. Yan yung makikita nyo kung ano yung mga nagra-run na services sa background. Sometimes ibang services dito guys hindi nyo kailangan. Pero pag wala kayong alam, wag nyo nang galawin to. I'm telling you, you're gonna mess up your system a lot. Lalo naman sa registry. May one time, na-mess up ko yan. Then, oh shit, nag-blue screen yung laptop computer ko. I learned my lesson that time. Kaya din wag nyo gagalawin. So yun guys, yun lang yun naman yung tip na ibabahagi ko sa inyo. Today, no, I hope may natutunan kayo. No? See you to another tip.